Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Sa totoo lang, ilang beses mong sinasabi na, ay mamaya na lang, ay bukas na lang. Paano kung hindi na darating? Noong March 1996, yung aking bunso na kapatid, 3 kaming magkakapatid, ay tumawag sa akin. Nasa Hong Kong ako noon at doon ako nagtatrabaho. Collect call. At first time niyang tumawag na collect call. At sabi ko sa operator, hindi ko tatanggapin, mamaya na lang ako tatawag sa kanya. Pero narinig ko yung kanyang boses. Sabi niya, kuya, sandali lang. Pero inignore ko, binaba ko yung telepono. Hindi ko alam, yung gabing iyon, yun na pala yung huling marinig ko ang boses niya dahil isa siya sa mga nasunog sa Ozone Disco House fire sa Pilipinas. 162 na kabataan ang namatay nung gabing iyon. At it took me 2 years na yung sakit na naranasan ko, yung pagsisisi na naranasan ko, mahigit 2 taon na pinagsisihan ko. Kaya ngayon, pag may tumatawag sa akin, lalo mga kamag-anak, hindi ko na ini-ignore, dali-dali kong sinasagot. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ng Diyos na hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos. Kaya kailangan nating maghanda lagi. Kailangan tayong mulat lagi, handa. Ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, kapatid, na lagi tayong maghanda. Ngayong araw na ito ay unang linggo na paghahanda. Tawag dito yung Advent, paghahanda para sa darating na ating Diyos sa Christmas. Pero ang paghahanda na pinapaalala ng Diyos sa atin ay isang simple at ordinaryong araw-araw na pamumuhay natin. Ano ito? Yung maibigay natin ang pagmamahal ngayon na at hindi bukas. Huwag na nating ipagpaliban na magmahal. Kunwari, meron kang isang tao na hindi kinakausap, galit ka, at iniiwasan mo siya. Ngayon na ang oras para ipadama ang pagmamahal dahil mahal mo ang Diyos, dahil gusto mo siyang ipaghanda sa iyong puso. Gusto mong maranasan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. At isa pa, ngayon na siguro yung time na sabihin mo, mahal kita sa isang taong ni minsan ay hindi nakatanggap sa iyo ng salitang mahal kita. O hindi mo masabi na mahal kita. Ngayon na yung oras, kapatid. Huwag mo nang ipagpaliban. Pag may nakita kang mas may nangangailangan ng tulong, ay ipagdasal mo siya na biyayaan din siya ng Diyos, pagalingin siya ng Diyos. Kapatid, ang hinihingi ng Diyos sa ating ngayong araw na ito ay yung paghahanda natin. Sisindihan natin ang kandila ng pag-asa. Umaasa ang Diyos sa atin na makakapasok siya sa ating puso na bukas. It's about loving well. Magmahal tayo ng tapat. Ngayong araw na ito, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Hiniling ko lang po na mag-like tayo, mag-subscribe at mag-iwan ng comment. Ngayon pa linggo, tayo po ay magsimba. God bless and God is good.